mga kababayan, ma'am sir, this is John, the Filipino channel. Ang inyong pong lingkod. So today is November 11, 2025. At tayo ngayon ay papunta dito yan sa Mayo Future Frutas and the original Jamaican Pite sa may National Bookstore, Quezon Avenue, Diliman, Quezon City po yan. At dadalhin po natin Scout. Sadali lang, hindi ko gaano mabasa sapagkat tayo ay ayan. Basahin ko munang mabuti dito yan sa may National Bookstore, Quezon Avenue, Quezon City. Corner yan ng Scout Borromeo, South Triangle, Diliman, Quezon City nga. At dadalhin po natin yan sa Pampanga, Pasong Tamo, Pampanga, Tandang Sura, Quezon City. Okay, so magbabalik po tayo mamayang unti po pang nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman saka naman po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. At po na pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. In 70 meters, turn right at the traffic light. Head northwest on Scout Borromeo Street, then in 70 meters, turn right at the traffic light. Arrived at your destination. Continue straight at the first traffic light. Then, in 200 meters, keep left. Coordinate dun sa kanila sa nurse on duty yan, di ba? And then, paki-ready mo yung flat request, ha? Sige, para tayo makapag-CI, okay? So, in the meantime, Hamon ng buhay, nakikinig, nagmamalasakit, nagsiservisyo. Biniyak na ako. Servisyo agad. Servisyo sagad. Nagsiservisyo. Biniyak mo. Umaga. Salamat sa DCMM Radyo na Promosa Estrella at DCMM Teleradyo. In 80 meters, keep left at ang oras, 11:01 ng umaga. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng Gcash. Ngayon pa malapit na ang sa isang katulog na regalo, umaapaw na rin ang text scam. Huwag mag-click ng mga kailangan para palagi tayo at mag-report agad sa otoridad para hindi mabiktima. Huwag hayaang sirain ng scammers ang iwan ng Continue straight at this traffic light. pagpapahala. Isang paalala mula sa Gcash. Basta may link, huwag i-click. Continue with 500 Scam yan. meters, then keep Gcash left. regulated by Banco Central ng Pilipinas. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseservisyo, Nia Corpus. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. November 11, 2025, it's a Tuesday, 44 days bago magpasko. Pero eto nga po, sunod-sunod ang mga delubyo, no? May lindol. Ngayon, mayroon namang bagyo. At, nako ha, sinasabi po nila na baka bumalik raw ang bagyo. Nakaalamin po natin yan mamaya ha, dito sa aming programa. At babatiin ko po ng naimbag ang bigat ang aking aling Ling. Good morning, Manang Linya. Hi, good morning po. Isang maaraw at isip po sa Quezon City sa Metro Manila Distribution po. Patuloy po na nagsiservisyo din po sa DCMM. Radyo Patrol sa Mesa. Good morning po. Oo nga, alam mo, partner, ngayon, yung mga iba nating anak, so, depende kung college ba, may pasok. Basta yung anak ko, meron ako isang high school at dalawang elementary, walang pasok yung araw na to. Ang kindergarten ko rin ay wala rin pasok kundi. Pero maganda na rin, no? Kasi baka may mga magulang na magsabi na ako, baka naman na Continue straight in this traffic na light. walang pasok. Pero okay na rin kasi at least naging maghanda yung mga LG, yung mga paaralan. Diba?
Ako na. Pero sa akin dapat may pasok na gusto ko na. Well, oo. Siyempre, depende sa inyo ano ba gusto ko sa bahay. Continue straight on the Forest Road line. Then, in 60 meters, keep left. Tama, oo. Pero at the same time, di ba, usapan natin na siguro buong linggo pagkatapos ng pag-Lustino, tapos pinag-monitor natin yung characteristics ng pag-Lustino, di ba? Naging super typhoon. So, syempre, tayo, ma-alarma comes from that context na naku, ito yung nangyari sa pag-Lustino. So, malamang sa malamang talagang mas naging handa, kumbaga, mas naging extra, kasi mas extra precautionary measures sa mga ito. O kasi diba, umulan sa inyo, kasi kagabi may kausap ako, sabi, ang lakas-lakas pa ng ulan nila sa Valenzuela. Oo. Kaya ako sa dito sa banda sa Quezon City, kasi malapit sa opisina natin, no? Wala. Wala. Di sa inyo, ikaw napansin mo ba? Hindi wala na. Nakatulog ako maaga. Nakatulog ako maaga. May kausap ako, sabi niya sa akin, malakas-lakas po ng ulan dito. Kasi talaga, wala. So, ayun nga, baka may mga, kumbaga, mga pockets of, ano yan, mga hydro, ano tawag doon? Hyper. Hindi hyperpigmentation. Hyper is sobra. Hyper something rain sa isang lugar. Katulad naalala mo yung nangyari sa Quezon City noon, nung binaha dito sa Mother Ignacia. Saka nung binaha sa may Ateneo. Okay. Oo. Dito, Sabado ng hapon. Oo, Sabado yun. Kasi, alam ko yun, kasi nandun kami sa may bandang Ateneo. Merong yung mga estudyante mula sa iba't ibang eskwelahan. Merong football competition nung araw na yon. Yung iba na-stuck doon. At nagulat sila sa biglang pagtaas ng baha. Tama. Tapos nagulat rin tayo dito sa ating opisina. Bakit lang? Lumubog po yung mga kotse at lumutang, di ba? Na parang wala namang signal doon eh, naalala mo? Oo. Parang ulan Biglaan yun lang. eh. Oo. Biglaan lang. So parang siguro kailangan pag-isipan natin ulit kung sa mga signal, ano? Yung mga amount of rainfall, anong lugar, di ba? Kasi ngayon iba-iba na, hindi na po sinabi na sa kumbaga, Metro Manila, or even Quezon, kung saan yung mga kumbaga sinasabi kong pocket na yan, na sobrang dami ng ulan. Minsan nga, kunwari tayo, nangyayari na sa akin, sabihin natin ang Caltrepel, Estek, sa isang banda, sabihin natin sa may Santa Rosa, biglang, malakap, diba? Tapos, biglang aaraw, tapos umulan na naman. O kaya baliktad, biglang daan ng sobrang araw, umulan sa isang banda, mga ilang kilometro lang, pagkatapos doon ulit, hindi napakaaraw. Baka yung makikita mo kasi yung kumbaga yung kalsada, whether it's pasaba siya or sobrang dry man. Hindi rin ako Malaman mo, ulan. oo. Kunyari, galing ka sa sila pagdating ko sa isang lugar, teka na, napaka-dry mo kalsada. Kasi hindi umulan dito, mga ganun ba? So, ano kaya, mamaya tanong po natin sa pag-asa, yung mga phenomenon, or dapat may mga tawag na rin doon, yung mga ilang lugar kung saan napakalakas ng ulan. Kasi hindi natin hindi, di ba? Para alam mo yung being associated sa port. Yung mga gano'n, di ba? Uy, mag-cross ka ng port. Sa ano? Parang ang twilight. Twilight, di ba? Pero ito, literal. Hindi natin yung parang paabot. In 60 meters, Tapos yung make dalawang a paabot. right to Napakaraw. enter. Yung mga gano'n. Parang pelikula. Parang Parang hindi totoo. Oo, pero yun na nga, iba na nga ang panahon ngayon. Okay, sa aming question of the day, mag-message po kayo sa aming driver, 0919-783,000. Ang aming question po, paano ba siguro naligtas ang pamilya mo tuwing bagyo? Ayan po, lagi natin tinatanong sa inyo yan araw-araw, no? Pero maganda na marinig namin yung inyong mga ginagawa para matuto tayo sa isa't isa, no? Baka meron kayong ginagawa na effective, hindi namin alam or hindi namin i-share kung anong paghahanda na ginagawa ng inyong pamilya. Welcome na welcome po sa amin yan dito sa ESM Radyo
kuryente. Pero at the same time, ready po tayo, yung ating mga circuit breaker natin, wala rin mga wires, at syempre para hindi po tayo Oh, ito may nag-react na nga. Galing po kay Maita. Tingnan tayo sa Visayas. Banda. Sabi niya, dito po sa project, malakas po ang ulan kaninang 2 to 3 a.m. O yun, o. Kaso 2 to 3 a.m. tulog na rin ako nun. Oo. nakatulog po pala. Oo, kakatulog. Medyo napuyat tayo kagabi. Pero sabi ko 11 a.m. Oo nga eh. Oo. Yun ang biggest marketing eh. Okay, pero malay nyo, meron kayong magandang pangusot. Oo. Maya-maya po makakausap natin ang pag-asa. Actually, we are calling them now. Dahil gusto ko rin itanong partially, yung lahat ng mga comments sa social media tungkol raw sa Sierra Madre. Ano bang pagka-isip mo? Kasi ako nagugustuhan rin. May nagsasabi na, itong Sierra Madre, Mountain Range, natin ay magpasalamat daw tayo dahil tinangga niya yung Pangulo. Pero mayroong sinasabi at ito si Ariel Rojas na maaari siyang dulot ng mas maraming ulan pag dumaan doon sa bundok. So, inisip ko ano kaya yun? So, yeah, okay. Nakakasangga siya, pero nagtutulog naman siya ng mas maraming ulan. So, kumbaga may positive and negative effect yung ating mga bundok. So, meron tayong Sierra Madre, Cordilleras, ayan. Ano ba ang pagkaintindi mo doon? Then, ako, meron din, di ba, merong storm chaser din. Yung, ano tawag doon, sa Tagalog ay, Naghahabol ng naghahabol ng mga bagyo. na nandito sa bansa, no? At ina-explain niya na humina ang ulan pagkatapos mag-landfall doon sa may bandang kung pinag-uusapan yung Sierra Madre. Tama. Tapos kapag nakalagpas na yung bagyo, patuloy siyang hihina. Tama ba? Oo. Pagkasangga ng Sierra Madre. Pero Oo. ang nangyari, nag-landfall pa rin siya. Apektado pa rin yung sa pagkakataon ng eastern part daw ng Luzon. Apektado pa rin siya. So, kumbaga, nakuha pa rin niya yung lakas ng bagyo na yun. Pero pagkatapos bumagsak, saka lang siya humina after na tumama doon sa mga bundok. Tama ba? Napaka-complicated. Ay, gusto ko na lang natin tanong. I-confirm na lang natin. I-confirm na lang natin. Pero oo, gusto ko maintindihan ano ba yung naging advantage ng ating Sierra Madre at Cordilleras. Okay, ito, may comment rin tayo mula kay Jen Francis Gantes. Sabi niya, may clean and sure na may sapat raw sila ng supply for rainy days and advise everyone sa camp na huwag lumabas kung hindi kailangan. Ito, very important. Then charge with electronics. Kasi pag wala kang, muna ngayon, cellphone is life. Pag wala kang connection, di ba? Kasi ganoon din, kung hindi man po tayo sana makapag-charge, pero kung hindi man po mga electronics ang kailangan natin, syempre mga phones, mga baterya, diba? Para po sa mga flashlight natin, para po sa ating mga transistor radios, yun ang mga kailangan natin. Kasi yung mga cellphone naman, may mga flashlight din, diba? So, at the same time, kailangan lang po handa maraming tayo. And then, mamaya, partner mix, makakausap po natin ang spokesperson ng OCP sa Region 5, yung People Region, si Gremil Naz. At mamaya, makakausap rin natin ang officer in charge ng Albay Public Safety and Emergency Office, si Roderick Mendoza. Okay, so kasi nga ang People Region ay isa sa mga matinding tinamaan rin po ng bagyong Hilo. At ngayon puntahan naman po natin itong balita kung saan nagsimula ng ayusin ang bahagi ng nasirang dike daan sa barangay Bagumbayan, South Navotas City. At katuwang po natin sa pagsaservisyo at pagbabalita mula sa PRTV News. Walang iba kundi si Angela Babad. Angela? Ngayong umaga nga ay sinuntahan natin ang barangay Bagumbayan South sa Navotas City kung saan bumuo ang kapinag-isip dahil sa supersize buwan. Ayon kay barangay captain, sulit pasado alas 10 ng gabi noong November 9 nang
nang umuo ang sige at pagla nga yung mga residente sa pagtaas ng speed. Sa kasalukuyan, yung mga residente ay patuloy na naglilinis. Yung iba ay naglilinis ng mga basura, nag-aayos ng mga appliances na lahat. At patuloy naman ang pag-alalay ng barangay official sa mga Continue residente. for 800 meters, then turn right onto Congressional Avenue extension. Angela? Niya? Yes. Okay, kumusta yung ating mga kababayan dyan sa Nabotas pagkatapos ito si Bagyo? Niya, no, kasalukuyan yung mga residente, mahirap sa kanilang tanggapin yung nangyari dahil lalo na yung doon nga sa Barangay Bagumbayan South dahil biglaan. Yung hindi naman nila kasi for the longest time daw since 2017 yung nabuo ito ay hindi pa naman humuho o hindi pa nasisira kaya hindi sila binabaha. O kung binabaha man, mga hanggang talampakan lamang o mababaw lamang. First time nila ulit maka-experience, the first time ng iba maka-experience ng baha na umaabot hanggang dibdib. Kaya yung iba, no, nakakalungkot dahil meron yung nakausap ko kanina sa island rescue ng mga animals, mga street animals natin. Nag-rescue sa ang una niyang priority, yung mga time na bumaha, mga alas 10 na ng gabi, tulog na sila pagkagising niya, nakita niya yung tubig. Ang inuna niya ay yung mga rescue sa animals niya, ito mga nasa 20 cats and dogs, ito si Nanay Merlita niya. Oo, so, kumusta naman? Okay naman si Nanay Merlita sa kailangan ng mga rescue animals na nasan sila ngayon? Ngayon nga kasalukuyan, nandun pa rin sila sa kanilang tahanan, patuloy silang nalilinis, no? Bukod doon sa kanilang mental at emotional well-being na nalulugmok, ay anya, wala naman silang choice umangon. Meron namang mga pinaprovide din assistance yung barangay para sa kanila. So, tulong sila doon sa kanilang komunidad para isaayos ulit or sinumpalit yung kanilang pamumuhay doon. Yeah? Angela, good morning. So, sa mga nakikita natin ngayong mga materials mula sa barangay Bagumbayan, pinakita natin ngayon itong mga standout pa ito. Tapos, makiklarify ano ilog pa ito na pinatatabihan ng siyudad. Tapos, well, kung di ako nagkakamali, nag-assume lang ako na ito ba itong palangga at kung mag-overflow man Yung mga standard daw ay kaasahan sa mga temporary na sila at ang sabihin na wala simula na nga yung restriction noong yes, at ngayon nagsimula na in-expect nila na matatapos itong sorry, medyo makina lamang yung signal natin. Hello? Okay, Angela, maraming salamat. Maraming salamat, Angela Baban. Reporting. At ready na po ang ating pag-asa weather forecaster, John Manalo. Magandang umaga po sa Continue inyo. on Congressional Avenue extension for Magandang umaga 800 din po, meters. Ma'am Inya and Sir Vince. At ganoon din sa ating mga taga-subaybay. Pinakain na po natin yung pangamba ng ating mga kababayan. Ano, katapos din ng mga kamag-anak ko. Dahil sa norte, ano ba sa mo itong balita na baka bumalik mag-U-turn itong si Bagyo P. Oo, no, na-clarify na hindi po ito babalik sa anumang parte o anumang kalupaan ng ating bansa. Babalik po ito dito sa Philippine Area of Responsibility. Kaninang madaling araw, 1:30, ay lumabas na ito ng Philippine Area of Responsibility at sa kasalukuyan ay nananatili pa rin sa labas. Pero by Wednesday ay muli itong papasok ng Philippine Area of Responsibility magdadaan pa rin sa Taiwan. Pero hindi po ito direktang makaka-apekto o hindi maglalagos sa anong pag-inabi. At po natin yung i-emphasize dahil po sa sinigin na question, no? At patuloy pa ito naman na may tropical storm na lang ito at from typhoon and then pag-landfall niya, mas hihina pa ito. Magiging tropical storm and eventually magiging tropical depression. And by Friday, hindi ko rin natin nakikita na magpapatuloy pag-hina niya into low pressure area. Ang maapektuhan na lamang ito kapag muli ito pumasok ay yung northern coast part ng ating bansa. Ito Batanes or Cagayan Island or northern coast areas ng mainland Luzon. Samantalang dahil po sa lawak Dapat ba ang ating mga kababayan sa mainland Luzon? tama po yan, opo. So, Alright, matanong ko lang yung sa Batanes at Cagayan Island. Ano naman yung mararamdaman nila kapag ito ay nabalik at pag-landfall sa Taiwan? Kasi malapit
na posibilidad na magkaroon tayo ng number 1 dyan, o kaya naman ay nandun pa rin yung mga kaulaban na posibleng magdala ng pagulan. Pero hindi po yan kasi lakas kung pagdaan ng bigwan sa ito sa Central Luzon. So, Sir John, pakikita ko, just for education, bakit po nangyayari ito? Ano po ang tawag? Yung pag-refer po niya ay nangyayari talaga sa mga bagyo. Halimbawa po, may mga bagyo na pumapasok sa area of responsibility na hindi nagdalasan. Kalimension, pag-report, and northeastward, ang pagkawang sa Japan, o kaya naman papunta pa sa northeastern part po pala sa ating bansa. Nangyayari po ito depende sa atmospheric situation. Halimbawa po sa case itong Q1, may high pressure area po dito sa bandang Vietnam na kung saan ay tumutulong ito para mas hindi siya magpasok sa northwest western direction. At itutulong niya ito sa northward eventually ay dahil meron din sa pang high pressure area sa eastern or eastern part ng Pilipinas ay natutulak din na mapilit po palaging high pressure to lower pressure. Meron din naman sa temperature palaging high temperature to lower temperature. So yung mainit na hangin yung gumagalaw at yung mataas na pressure yun yung tumutulak ito sa low pressure. Kapag mga bagyo po, low pressure yung nasa na yung mga bagyo at tinutulak po yan at yun po yung nagko-contribute kaya nagkakaroon tayo ng deflection ng mga bagyo. Also, yung movement po ng mga bagyo natin try po na meron tayo tinatawag na bagyo report. Medyo technical po siya pero yung mga paggalaw po talaga ng bagyo hindi po yan papunta sa ecosystem. Papunta po talaga yan sa post sa Northern Hemisphere or sa Northern Hemisphere po ang Pilipinas. At yung ilan sa mga factors kaya nagkakaroon ng deflection at yung pagbalik na nakonsider natin. Opo, Sir John, so basic lang po. So sabihin po natin, pag high pressure area, tinutulak po niya pababa. Tama po? Ay, hindi po eh. Kapag may high pressure area po, hindi po dun pupunta yung bagyo. So, ibig sabihin po, not necessarily na may high pressure ay mamumove niya na nakadepende din po sa pwesto. In this case, opo eh, Ewan ko, tama ba yung term na Fujiwara effect na pag bumalik yung bagyo? ay hindi rin po. Pero, yung Fujiwara effect po, dapat meron siyang at least kasama sa pag-ibig sa dalawa. At least, ako. Naalala ko pa yun eh, Fujiwara effect. Oo, so iba pa yun. Iba pa po ito ako. Okay, kasi buti na lang ngayon, isang bagyo. Tama po, ano? Ako. Okay, and Sir John, matanong ko lang, baka explain niya, kaya niyo po ba explain yung sinasabi ng marami na kesyo raw yung Sierra Madre mountain range ay naging proteksyon ng Pilipinas laban po dito sa bagyong Sino. Paano po ito nangyari? Meron po kasing frictional effect. Yung mga bagyo po natin, halimbawa, bago siya mag-landfall, ang natural na case na nangyayari ay mag-intensify siya kasi halimbawa, nakita natin yan, mataas yung sea surface temperature o temperatura ng ating karagatan. Kaya umabot din ng super typhoon itong bagyo ng Iguan. So, kasi yung simple term ay dahil sa sabi ko po rin sana, dahil niya agad po kasi tayo ngayon. Ibig sabihin, mataas yung sea surface temperature sa paligid ng Pilipinas. At kaya kapag niya, dahil sa taas ng sea surface temperature na yun, mataas yung kanta na magkaroon tayo ng convection or evaporation na kung saan ay maraming mga kaulapan na nagpo-contribute ka kapag niya, maraming mga pagkakas na nakakatulong siya na mas sumami yung ulan dito sa ating bansa. And gano'n din, yung sea surface temperature na yun or yung ocean heat content nagpo-contribute kaya mas lumalakas tayo bagyo. At kapag wala po sa kapigan, wala yung ocean heat, wala yung ocean na yun, nasa katupaan at mga nagtagpo na itong Q1, maalala po natin 9 ng gabi yung isang araw nagtagpo ito. Pero, that doesn't mean na mapoproteksyonan yung mga kababayan natin na nandun sa coastal area na nakaharap sa Pacific Ocean. So, maapektuhan pa rin sila. Pero yung frictional effect na meron sa land at meron din naman si Sierra Madre, yun naman yung magpapagila at magpapabagal dito sa bagyo. Halimbawa, kaya naman, habang nasa kalupaan siya, mapapansin natin, 9-10 ay super typhoon pa siya. Pero nung 11 p.m. nung gabi na yun, ay typhoon category na lang. So yung effect po ng Sierra Madre at gano'n din yung kalupaan ay nakatulong din
para mas sumina in terms of wind sa lakas ng hangin. Pero kung pagbabasihan naman natin yung mga pagkakas, meron po mga area na kasi pwede rin po sa pwedeng pag-loop na kung saan ay mas kumonti yung pag-ulan sa Pilipinas. Pero sa kabilang bundok na ay mas magkakaroon ng enhancement o dami ng mga pag-ulan. Yung orientation po at kung saan papunta yung pag-loop, yun yung mga factors pa para mag-pinpoint natin. Kasi may tinatawag din po tayo na ako ayun, sana maging technical, orographic lifting. Ay, ako, Baka wag na nga. Sir John, Pero pero kasi, oo, kasi meron mga lumalabas dito sa social media na meron daw. Ito nga, ito, storm chaser, ewan pa, I'm sure nabasa mo, yung pumunta sa ating bansa, yung, ano tawag nga doon, storm chaser in Tagalog, naghahabol ng mga bagyo, di ba? Sabi niya, let me set the record straight. The Sierra Madre changed weekend typhoon after magkatapos. They make landfall on the east coast of Luzon. Sabi niya, these mountains do not protect the east coast of Luzon. Kung saan siya nag-landfall, siguro no, sir, which regularly experiences some of the strongest tropical cyclone impacts in the world. Tama ba? ayun, ako. Tama po siya. Well, totoo naman din. Totoo po yun. Kasi tulad nung in-explain natin kanina, bago siya mag-landfall, super typhoon pa rin siya. Pero masasabi natin na ang napoprotektahan ay yung mga nasa inland, mainland, doon. At hindi po yung nasa, yung mga pumalit na yung super typhoon, hindi na naranasan yung mga nasa central doon. Yung nasa mainland, nasa gitna ng kalupaan, yung lakas ng super typhoon. Actually, naging typhoon na lang siya yung tinatry natin discuss. Ibig sabihin, hindi na nila naranasan yung signal number 5 na tulad nung naranasan nung bagong nung approach din siya nung mag-landfall. Oo. So, At parang kung simula namang mountain range na magkaharang sa kanya. Di ba kumbaga, diretso siya, maglalandfall sa coastal area na yun, di ba? Opo, tama po yun. Opo. And then also, may isa pa po akong tanong para lang, kasi ano yung sinasabi ni Ariel Rojas na actually papadamihin pa raw na yung ulan. Paano po Opo. daw? Opo, yan po yung binabanggit natin na orographic lifting. So, yung orographic lifting naman, yan yung dahil sa bundok. May tinatawag, halimbawa, may bundok po na imagine natin yung Sierra Madre, for example. Yung hangin na paggaling sa pagyo, papunta dun sa bundok, yun yung tinatawag po na windward slide. At yung sa kabilang bundok naman, ang tawag naman po doon ay seaward slide. So, yung windward slide, yung mga kaulapan na kasama ng bagyo, mag-accumulate siya dun sa windward slide dahil hindi po makakatagos yung ulap dun sa bundok. Ngayon, yung sa accumulate o yung pagsasama-sama ng ulap na yun, sa kaulumipat ng bundok, yun po yung site kung saan magiging sobrang dami ng mga pagulan. Whereas, dun sa kabilang side naman, hindi naman ganun po karami yung pagulan. Ibig sabihin, may areas po, depende sa orientation, na part ng bundok na sobrang lakas ng ulan at may areas naman na magsusuppress o mapipigilan naman yung dami ng ulan. So, nakadepende po dun sa... ba kayo, may exam kayo mamaya. Kasi sa mga viewers and listeners po natin. And Sir John, may isa pa akong tanong kasi pinag-uusapan namin ni Partner Big yung nangyari noon. Sobrang lakas ng ulan. Walang signal ha. In certain parts, particular areas in Metro Manila, katulad nga yung nangyari sa Mother Ignacio noon, yung bigla na lang umulan, and then lumutang yung mga sasakyan. Tapos yung sa bandang Ateneo, Sa Katipunan po. opo, ano ang tawag yung hyper something, Sir John? Continue for Pero wala 300 pong meters, bagay yan. then turn Wala right po. onto Yung Biglaan lang po. biglaan na Opo. biglang bubukos ang ulan sa mga particular na area. Opo. Pero po tayong tinatawag namin scale convective system. Alam naman po natin yung localized thunderstorm, no? Okay. Opo. Yun yung panandali ang pagulan. Pero yung next scale convective system, para po yung localized thunderstorm. Pero malaki po yung kaulapan na yan. Like, nag-move po yan at depende kung kailan siya mature para magbuhos ng ulan. Usually after din yan kasi tapos na siyang mag-accumulate ng mga clouds, yung water vapor. Then kung halimbawa, yung case na binanggit natin, actually nangyari din yan noong August 30 ng ngayong taon dito sa Metro Manila. At yung mga ganong cases po, very rare lang na mangyari. Pero ganong cases na mga malalaking well-developed na at saka yung low
na mga kaulapan. Yun yung nagkukos ng panandalian lang for few hours lang, 3 hours hanggang 5 hours. Pero parang ibang araw na dati parang ganun po, maybe I'm exaggerating, pero it felt like that nung nangyari po nung araw na yun kasi naalala ko po yung sa may bandang Katipunan, saka dito nga po sa Mother Ignacia, yung wala akong signal. Is there a way of, kumbaga, announcing na, teka, merong parang hyper-localized thunderstorm, ganun po ba, sa area na ito? Kaya, taas yun yung mga sasakyan nyo, or tigas na kayo dyan dahil babakain kayo. Meron po tayong tinataas na yung sa thunderstorm advisory natin at saka heavy rainfall warning. At saka, bago po natin taas yun, meron tayong, halimbawa, naiiwan natin na yun, merong affecting at saka expected na maapektuhan. Kaya lang, po yung sa panahon that of that PhD. Right. Again, ako, Sir John, maraming salamat po sa inyo. Last question na lang. Mga ilan pa po ang inaasahang bagyo bago matapos ang taon? Dalawa hanggang tatlo pa rin po. Sa unang kanto na tayo kung Pero yung number na to ay based na historical. Morning po. Drop off po. Kuya, drop off lang po. Ay, kinabransi po. Salamat po. That doesn't mean na Kaliwan tayo dyan. talaga o talaga. So, posibleng mas konti, posible din na mas marami. Yun lang yung most probable na number na nakita natin bago matapos yung taon at least sa data natin. So, tulad po nung, wala ko pinagit ko na kanina, sa basic threat potential natin, may low chance na posibleng mamuo ulit. Pero nananatili yung na low chance. So, tingin mo, hopefully, hindi na, nandito sa labas ng Philippine Area of Responsibility, posibleng mamuo sa eastern part ng Mindanao. Sir, sobrang mahaba na lang po. Historically, at least ako na ganitong particular taon, mapupuman po sa mga lamang. Gano'n po siya kalakas and ano po yung nakataas sa pagkakas? Well, siguro, unahin ko na po yung sa gano'ng kalakas. Unahin ko na po yung sa pagkakas. May general po tayo na study na historically, yung mga serious pag-event na tinatawag natin na tawag. Sabihin ko sana yung threshold yung greater than 96% para masabi natin na extreme rainfall event. Ito lang kuya, Pero sa harap na ang harap. findings doon ay yung mga dalas, yung mga sobrang lalakas na pagulan at patuloy na dadalas at yung lakas ng Doon pa mga po. dadalas na mga malalakas na pagulan na yun ay mas Diyan po. lalakas pa. Patungkol naman po dun sa mga Salamat bagyo, po. yung sa Salamat po. Thank you. dito ay yung total number ng bagyo in 20 per year, ay nakita natin na nababawasan pero hindi sa statistical. Thank you po. Thank you po. Pero ginawa natin dito, what piliin lang natin yung mga malalakas na bagyo like more than 175 kilometers per hour, yung mga tipong typhoon to super typhoon category, yun naman yung nakita natin na merong like Category doon. sabihin ay yung mga malalakas na bagyo talaga in general ay patuloy na mas dadala. Mas malalakas sa atin ay mas kita din natin na sa pagtaas ng sea surface temperature, mas dadalas dito than your Alright, ano ko lang, ewan ko, Sir John, bako namin kayo pakawalan. Ginugan ko yung hyper-localized rain. Sabi mo dito, very specific and intense rainfall that occurs over a small area, such as, for example, isang street lang, or isang block, or isang neighborhood. And often daw, resulta ng mga microclimate. So, ito ba yung climate change na tinatawag natin? Well, totally magkaiba po yung microclimate sa climate change. Yung climate change po ay much broader na term. Pero yung microclimate, ayan po yung may certain characteristic lang dun sa specific area na yan. Halimbawa, Ayan, so drop na natin sila. Salamat po. God bless. Paalam po. pababa